during the EDSA Revolution. Isa ako sa mga pumasok dito sa ABS-CBN. Inagaw namin to sa mga kalaban. At unang-unang umupo ako sa isang booth dito sa ABS-CBN para mag-announce na nakuha na ho namin itong stasyon ng ABS-CBN. Bahagi na ng kasaysayan ng ating bansa ang radyo. Bukod sa paghatid ng mga bagong balita, nagsisilbing libangan ang mga musikang napapakinggan. Ngunit paano nga ba nagbago ang mga programa sa radyo mula sa panahon ng mapanikil na martial law hanggang sa makamit ng Pilipinas ang demokrasya ng sumiklab ang People Power Revolution? Halaw ang mga susunod na pahayag mula sa Ang Kasaysayan ng Radyo sa Pilipinas na umere noong 1996 sa DZMM. Pakinggan natin ang tinig ni Frankie Evangelista, ang dating station manager at anchor ng DZMM. Pagkatapos ng revolusyon, nag-iba na rin ang oryentasyon ng radyo. Mula sa pagsisilbing libangan lamang, nagbago ito ng anyo upang mapagsilbihan ng mga tagapakinig na uhaw sa mga balita at iba pang mga impormasyon na hindi nila nasumpungan noong nasa ilalim pa ng batas militar ang bansa. Bali, katatapos pa lang ng EDSA Revolution, nagre-recover pa lang yung mga journalists from yung Marcos era. So this was a post-Marcos era and bali nangangapa pa rin kung paano i-handle yung bagong tuklas na press freedom. 25 taon na nakalipas ng unang sumahimpapawid ang DZMM. Matapos ang EDSA People Power noong 1986, ang DZMM ang tinaguriang himpilan ng malayang mamamayan. At mula nga noon hanggang ngayon ay nananatili pa rin una sa balita at una sa public service ang DZMM. Ika-16 ng Hulyo 1986, inalunsad ang DZMM ng ABS-CBN. Kasabay na isinilang muli ang programang pangkaalaman ni Ginoong Ernie Baron na noon ay pinamagatang Knowledge Power. Knowledge Power, yung pangalang Knowledge Power. Kasi noong 1986 ko na lang yan binigay nung muli magbukas ang ABS-CBN dahil sa uso-uso ng mga salitang power People Power, mga ganyan. Kaya sabi ko naman, Knowledge Power. Ayan. Dapat Knowledge Power, pero People Power, Knowledge Power. Nang buksan ng ABS-CBN ng DZMM, isa si Jun Ricafrente sa mga kinuhang magtrabaho. Pagkaraan ng 14 na taon. At pagkatapos na ibigay yon, ang ABS-CBN nag-mobilize ngayon. At isa ako sa unang-una na tinap. Kinuha ako, unang kinausap ako ni Jimmy Navarro, pagkatapos si Lito Balquiedra. Nung makapasyal ako dyan sa Chronicle Building at marami na daw bumabalik ng mga dating empleyado. Hindi na ako pinakawalan. Sabi, you are going to transfer, we know, ito ang application, pirmahan mo na, magsimula ka. Kasabay naman ang muling pagbabalik sa himpapawid ng malayang pamamahayag, mas bumigat ang nakaatang na responsibilidad sa muling pagbuo ng Radyo Patrol na pansamantalang namaalam nung panahon ng martial law. Ayon kay Ricafrente, ang dating Chief of Reporters ng Radyo Patrol ay isa sa mga inatasang bumuo nito. Malaki ang expectation sa Radyo Patrol, kailangan maging maingat ako. Nagsimula ako sa tatlo. Si Lito Villarosa, si Claude B. Tug, at Emil Ricometa. Tapos, nadagdag dyan si Neil Ocampo. Kinuha ko si Neil Ocampo. Ang station manager namin si Mario Garcia, ang Chief of Reporters si Jun Ricafrente, dalawang galing sa Radyo Patrol. Yung announcer namin was Bobby Guanzon, si Ernie Baron, si Armand Roque, tatlong mga galing sa Radyo Patrol. Yung isang announcer namin babae, si Tita Betty, galing din sa isang ABS-CBN station. So, yun yung bali ang composite na Radyo Patrol na nandun sa AM noon.